Sa ating mainit na balita ngayong tanghali, PAGCOR, pinag-aaralan na ang pagpapataw ng sanction sa Resorts World Manila dahil sa paglabag sa kanilang security advisory. Ilang depositor ng BPI nabawasan ng pera sa kanilang mga account. BPI tiniyak namang hindi mawawala ang pera ng mga kliyente at agad ayusin ang system error. Deployment ng overseas Filipino workers sa Qatar itinigil muna ng pamahalaan kasunod ng diplomatic crisis. Bangko Sentral ng Pilipinas nangangamba namang maapektuhan ang OFW remittances dahil sa krisis. Ama ng wanted na Maute Brothers at ilang pang miyembro ng teroristang Maute Group nahuli sa checkpoint sa Davao City. Polisiya sa pagkakaroon ng masustansyang pagkain at inumin sa mga paaralan, mahigpit na ipinatutupad ng DepEd dahil sa tumataas na antas ng mga obese na kabataan. At PNP responders at Department of Justice boosters tatangkaing makuha ang panalo na magdadala sa kanila sa playoff ng UNTV Cup Executive Face-Off sa Linggo. Magandang tanghali. Pinag-aaralan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang posibleng sanksyon na ipapataw sa Resorts World Manila dahil sa paglabag nito sa kanilang security advisory. Makakausap natin sa telepono si Joyce Balancio para sa balitang yan. Go ahead, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Nagpapatuloy pa rin dito ang ginagawang joint hearing ng House Committee on Public Order, Committee on Games at Committee on Tourism dito sa Dignitaries Lounge sa NAIA Terminal 3 at patungkol yan sa nangyaring insidente nga sa Resorts World Manila noong Biyernes kung saan maalala natin, Flor, 38 individual ang nasawi matapos magamok ang isang casino gamer. Layunin, Flor, ng pagdinig ng kamera ngayong araw na talakayin yung posibleng naging safety and security lapses ng Resorts World Manila. Kaya nangyari nga yung nasabing insidente. Ayon kay Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR Chair Andrea Domingo na nandito ngayon sa pagdinig, pinag-aaralan na nila yung posibleng sanctions na maaring ipataw sa Resorts World dahil anya sa manay paglapag nila sa security advisory na inilabas ng PAGCOR. Sabi nila nung mangyari itong insidente o yung kaguluhan sa Marawi City ay May 24 naglabas sila ng advisory sa mga establishmento na patupad. Pinag-uutos nila na magpatupad sila ng mas mahigpit na seguridad dahil nga sa banta dahil sa security threat. Ito ay hindi sinunod-an yan ng Resorts World. Samantala, Floor, humarap naman dito sa pagdinig ng kamera yung presidente ng Resorts World na si Kingston Ian at sinabi niya na nagbibigay sila ng full cooperation sa iginagawang investigasyon ng kamera pati na rin ng iba't ibang law enforcement agencies. Patuloy rin anya sila nagbibigay ng ayuda sa mga biktima ng trahedya. Nagpresenta rin sila, Floor, kanina ng CCTV video pati yung litrato dun sa nangyari nga sa insidente. Kanina nais ni Deputy Speaker Fred Castro na ipresenta sana sa pagdinig yung particular CCTV videos kung saan nakikita yung suffocation ng mga biktima ng trahedya. Pero ayon sa Resorts World, may ilan kasi silang CCTV cameras na nag-malfunction na noong madaling araw dahil nga sa sunog at init sa lugar. Humingi na lang ang kamera ng kopya ng ilan sa mga video mula May 31 hanggang June 3. Yung ilan sa mga hindi pa napapakita sa pagdinig ngayon o kaya sa media. Sa mga panahon na ito, Floor, ay kasi ko yung nagtatanong si Majority Floor Leader, Congressman Rudy Fariñas, dito sa pagdinig ng kamera. Kung saan kanina binigyan din niya yung nakikita niyang anyang kakulangan ng professional capacity ng head ng safety and security na Resorts World. No, kasi nabanggit nila kanina, meron more than 200 security personnel ang Resorts World pero nahirapan sila na ma-contain o mahuli kagad itong nag-aamok nga na casino gamer. Inaasahan natin, Floor, na magiging matagal pa o mahaba itong pagdinig ng kamera dahil gusto nila ungkatin nga yung posibleng pananagutan ng Resorts World o kaya kakulangan ng law enforcement agencies. Kaya sila dito, Floor, actually nagsagawa ng pagdinig sa NAIA Terminal 3 dahil ginugol din nila o tinatarget nila na magkapagsagawa din ng ocular sa Resorts World mamayang hapon. Floor? Joyce Balancio nagulat mula sa Pasay City. Ipinahayag ng Philippine National Police o PNP sa isinagawa nitong post-assessment ang mga naging kapabayaan ng security personnel ng Resorts World Manila kaya maluwag na nakapasok ang gunman sa casino. Narito ang report ni Grace Casin. Walang emergency
Emergency Response Team ang Resorts World Manila sa loob at labas ng kanilang gusali. Ito ang lumabas sa post-assessment na isinagawa ng PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSIA kasama ang iba't ibang security service provider kahapon. Ang Emergency Response Team ay binubuo ng mga trained security personnel na may kakayahang pigilan at makipaglaban sa mga kriminal o nais manggulo sa loob ng isang establishmento. Ayon kay PNP SOSIA Chief Police Chief Superintendent Jose Espino, hindi sumunod sa standard protocol. Ilan pa sa mga kapabayaan na kanilang nakita ay kakaunti lang ang security personnel na kanilang inilalagay mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 7 ng umaga. Wala rin silang command and control personnel, crisis management team at body-body system. We again reminded yung mga security managers of the standard procedures protocol on security. At nakita doon, what is lacking really is the drills and rehearsal ng kanilang security plan. Posibleng patawa ng grave offense ang security provider ng Resorts World Manila kung saan pagmumultahin ang mga ito ng hindi bababa sa 50,000 piso. Dahil sa insidente, hihiling ang PNP sa Kongreso na bigyan sila ng kapangyarihang magpataw ng kasong kriminal laban sa mga security service provider na hindi susunod sa security guidelines at procedure. Now we will ask the Congress to extend our regulatory powers. No? Sabi nga namin, we have the procedure standards that requires them, but ang problem if the client view yung security matters as an expenses, so that's the problem lies. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Magsasagawa ng adjustment sa seguridad ang mga mall bunsod na naganap na pag-atake sa Resorts World Manila ng nakaraang linggo. May report si Joyce Balancio. Pag-aaralan ng pamunuan ng mga mall ang ilang adjustment sa kanilang security protocol dahil sa kaliwat kanang banta sa seguridad ng publiko. Kung merong gagawin ngayon is i-train yung guard, additional training, more discipline, focus sa mga security personnel. Kung strategy ang pag-uusapan, siguro some sort of review, if it is still workable or not. Some kind of review. Ayon sa mga eksperto, masyadong maluwag ang ipinapatupad na seguridad sa mga establishmento katulad ng malls at hotels na kadalasang pinupuntiryan ng mga terorista at kriminal. I think they are there as just for a scarecrow effect. Sa Pilipinas mo lang makikita yung wooden stick pag pinasok mo sa bag, madidetect kung mayroong pampasabog. Diba? Parang, kasi bakit? Nagtitipid sila. Ayon kay Bong Otiza, pinagsasamantalahan ng mga masasamang loob ang ilang butas sa security checks upang makapagpuslit ng mga armas o baril sa mall. Carrying a baby kunyari or stroller, some of them nakikita ko hindi na chinecheck yung ilalim ng strollers. You can put C4 or whatever under that, di ba? At hindi nadaan sa x-ray machine yung especially pag may bata. Naintindihan naman ng Mall Security Management Association of the Philippines na kailangan maghigpit sa seguridad. Ngunit ayon dito, kailangan pa rin isaalang-alang ang convenience ng mga tao. We have to balance, yung security. Kaya pag sinabi mong security, di ba, inconvenient yung nangyayari. Kung i-frisking mo lahat, okay, from top to bottom, imagine yung standard ng frisking, it will create too much inconvenience. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipagpapatuloy ng Armed Forces of the Philippines ang airstrike sa Marawi City laban sa Maute ISIS terrorist group sa kabila ng pakiusap ng mga residenteng itigil na. Makakausap natin sa telepono si Rosalie Cos para sa detalye ng ulat. Rosalie? Yes, umaga, Kim. Humingi ng pangunawa ang Armed Forces of the Philippines sa publiko na kinakailangan nilang ipagpatuloy ang maigting na operasyon ng militar sa Marawi City, partikular na ang airstrike. Ito ay upang tuluyang magapi ang mga teroristang miyembro ng Maute ISIS. Aminado ang militar na malakas ang puwersa ng kalaban
kaya kinakailangan ng mas malakas na paraan upang sila'y talunin. Dagdag pa ng militar, ang terorista ang nagumpisa ng kaguluhang ito sa Marawi City at nagplanong maghasik ng karahasan at sakupin ang syudad. Gayunman sa ngayon, papaliit na rin ang lugar na sakop ng Mauti ISIS at naniniwala ang militar na paubos na rin ang supply nito ng mga bala. Samantala, nanawagan din ng militar sa publiko na iwasan ng magpakalat ng mga video sa internet na naglalayong magpalawig ng conflict sa pagitan ng mga Muslim at Katoliko. Ito ay matapos mag-upload ng video ang Mauti ISIS na naninira ng mga rebuso sa loob ng isang simbahan. Ayon kay Brigadier General Restituto Padilla, ang nangyayaring kaguluhan sa Marawi City ay hindi bunga ng religious war kundi ng terorismo. Balik sa iyo, Kate. Salamat, Rosalie Coz, nag-uulat mula sa Malacanang. Nakarecover ang Armed Forces of the Philippines o AFP ng 80 milyong pisong cash at cheque sa bahay na inabandona ng Maute Group sa Marawi City. May report si Weng Fernandez. Nagsagawa ng house-to-house clearing operations ang Philippine Marines sa Barangay Mapandi sa Marawi City kahapon. Ito ay upang matiyak na wala nang natitirang Maute members sa lugar. Ngunit sa pagsisiyasat ng mga ito sa isang bahay na dating pinupwestuhan ng sniper ng Maute Group, nadiskubre ang nasa 79 na milyong pisong halaga ng salapi at cheque. 52 milyong piso ang cash habang nasa 27 million pesos naman ang cheque. Ayon sa tagapagsalita ng Provincial Crisis Management Committee ng Lanao del Sur, hindi pa tiyak kung sa bandidong grupo nga ang na-recover na pera. The general practice is that the Maranao businessmen do not usually go to the banks and deposit their money. The general practice is they keep their money in their house. Ngunit hindi naman inaalis ng militar ang posibilidad na galing ito sa iligal at sa mga banyagang sumusuporta sa Maute Group. Iginiit ng militar na ang pagkakarecover sa salapi at mga cheque ay patunay na hindi totoo ang paratang ng mga Maute at taga-suporta ng mga ito na nagsasagawa ng looting ang mga sundalo sa Marawi City. Samantala, sa talan ang Provincial Crisis Management Committee ng Lanao del Sur, bumaba na sa 1,700 mula sa dating mahigit sa 2,000 ang bilang ng mga na-trap na civilian sa Marawi City. Kasama sa mga nailigtas noong Lunes ay ang 33 mga guro mula sa Dansalan. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Balo, Lanao del Norte. Inaalam na ng mga otoridad kung may mga kaanak o kasamahan ng Maute Group na nakapasok na sa Davao City matapos na maaresto sa isang checkpoint kahapon ng ama ng magkapatid na leader ng teroristang grupo. Narito ang report ni Janice Inhente. Ilang umano'y miyembro ng teroristang Maute ang naaresto ng mga otoridad sa isang checkpoint sa Sirawan, Davao City noong Lunes. Kabilang sa mga ito si Kayamura Maute, na ama umano ng Maute Brothers na sina Abdullah at Omar Maute, na itinuturing na pinuno ng mga teroristang nakipagbakbakan sa mga militar sa Marawi. Nakasakay ang mga sospek sa isang itim na Toyota Grandia van nang mahuli sa checkpoint. Sinubukan pa umanong itago ni Kayamura ang kanyang mukha gamit ang surgical mask, kaya lalong nagduda ang mga pulis at sundalong nagmamando ng checkpoint. At the time of his arrest, kasama niya yung kanyang second wife plus yung kanyang daughter na meron ding warrant of arrest. Then yung husband ng daughter niya plus driver, so 5 sila lahat. Ito rin yung sinasabi nating financier na nagbibigay suporta sa Maute ISIS para sa paggawa ng kanilang mga atrocities. Pangunahin sa listahan ng wanted terrorist si Kayamura. Sa ngayon ay inaalam na ng otoridad kung may iba pa itong kasama o kaanak na nakapasok sa Davao City. Pansamantalang nakakulong ang mga ito sa Davao City Police Detention Cell. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Ipinahayag ng Department of Health o DOH na bubuksang muli ang Amay Pakpak Medical Center sa Marawi City matapos ang kanilang assessment sa ospital na kinubkob ng Maute Group. Nasa telepono si Aiko Miguel, kaugnay ng balitang yan. Go ahead, Aiko. Yes, sir. Magandang umaga. Bagaman hindi pa tiyak kung kailan muli maging operational ang Amay Pakpak Medical Center sa Marawi City, Lanao del Sur para magamit sa paggamot sa publiko. Nagsasagawa na ng pagsusuri ang Department of Health sa ospital upang tiyakin kung pwede na muli itong buksan. Tinitiyak ng kagawaran kung mayroon pang mga natitirang supply ng mga gamot doon at maibalik ang supply ng kuryente sa naturang ospital.
May inventory rin na ginagawa ang DOH para sa mga gamit sa Amay Pakpak Medical Center. Hinihintay rin ng DOH ang impormasyon at utos mula sa militar para matiyak kung maaari na itong muling gamitin. Matatanda ang kinakailangang mailikas ang mga pasyente at mga hospital staff ng Amay Pakpak Medical Center sa isang ospital sa Iligan dahil sa patuloy na kaguluhan sa Mindanao. Ayon kay Assistant Secretary Eric Tayag, may mga sundalo at military doctors doon at malayo nilang nagagamit ang pasilidad ng mga ospital. Sapat niya ang supply ng mga gamot at donasyon para sa mga pasyente at evacuees sa mga lugar na naapektuhan ng kaguluhan sa Mindanao sa pag-atake ng Maute ISIS. Nagsasagawa rin ng psychosocial debriefing sa mga evacuee at pasyente doon upang hindi lalo itong makaapekto sa kanilang kalusugan. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel, nagulat mula sa Maynila. Tinulugsa ni Pangulong Duterte ang Maute Group dahil sa pagdadala umano ng foreign terrorists sa bansa sa kanyang pagbisita sa Camp Lucero, North Cotabato. May report si Janice Inhente. Bumisita sa Camp Lucero sa North Cotabato kahapon ng hapon si Pangulong Rodrigo Duterte. Layo nitong alamin ang kalagayan ng mga sundalo at palakasin ang moral ng mga ito sa gitna ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Mindanao. Sa kanyang talumpati, muling tinuligsa ng Pangulo ang Maute Group dahil sa pagdadala umano ng foreign terrorists sa bansa. And the fact, ang galit ako kasi dinala doon sa Lanao foreign ideology. Nagpapakamatay naman yung mga Moro na kaya dyan, gamitin ninyo ulo ninyo. Why do you allow other people to come to our country and destroy us with our ideology? May sarili namang atin. Una nang iniulat ng militar na mayroong nasa 50 foreign terrorists na nasa Mindanao. Ayon sa AFP, 6 na kumpirmadong foreign terrorist ang kabilang sa napatay sa bakbakan kontra Maute Group sa Marawi City. Desidido naman ang Pangulo na tapusin ang gyera laban sa mga terorista. Ang avowed objective ng ISIS is to kill and destroy, period. Kaya ako, I will destroy also and kill, period. Tapusin natin ito, inumpisahan ninyong tapusin na natin to. Walang peace talks. If it would take me 10 years to do it, I will do it if I'm still around. If I will do it until the end of my term, I will do it. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, North Cotabato. Hindi kinatigan ng Supreme Court ang hiling ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na magtalaga ng special court sa Luzon o Visayas na didinig sa mga kasong isasampal laban sa mga miyembro ng Maute Group. Sa halip ay itinalaga ng Korte Suprema ang Cagayan de Oro Regional Trial Court na hahawak sa mga kaso kaugnay ng pag-atake sa Marawi City. Ang Court of Appeals, Cagayan de Oro naman ang lilitis sa mga kasong may kinalaman sa terorismo. The court resolved to do the following. First, designate the Regional Trial Court of Cagayan de Oro City to hear, try, and decide all cases and incidents arising from the Maute Group takeover of Marawi City. Samantala, plano ni Secretary Aguirre na iapila ang desisyon ng Korte dahil masyadong malapit ang Cagayan de Oro City sa Marawi at Lanao del Sur. Nagtakda ang Supreme Court ng oral arguments sa susunod na linggo upang dinggin ang petisyon kontra martial law sa Mindanao. Narito ang report ni Roderick Mendoza. Didinggin ng Korte Suprema sa oral argument sa June 13, 14 at 15 ang petisyon laban sa deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na didinggin ang isang petisyon kontra martial law sa loob ng 3 sunod na araw. Pinasasagot na rin sa petisyon ang Solicitor General. Court resolved to do the following. First, require the Office of the Solicitor General for and in behalf of the respondents to comment on the petition not later than June 12, 2017 at 12 o'clock noon. 7 kongresista mula sa oposisyon ang naghain ng petisyon nitong Lunes at hinihiling na bawiin ang martial law dahil wala umano itong basehan. Samantala, isang hiwalay na petisyon naman ang inihain kahapon sa pangunguna ni Senador Laila de Lima at dating CHR Chairperson Eta Rosales. Hiling nila sa Korte Suprema, utusan ang Kongreso na magdaos ng joint session at tingnan kung may sapat na batayan ang deklarasyon ng martial law. Suportado ito ng mahigit 300 mga abogado. We believe that this is a mandatory requirement
and a ministerial function on the part of the Congress, and therefore the Supreme Court can order the Congress by a writ of mandamus to perform that required function. Ayon sa mga petitioner, dati nang nagdaos ng joint session ng Kongreso nang magdeklara ng martial law sa Maguindanao si dating Pangulong Gloria Arroyo noong 2009. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Biniberipika na ng Philippine National Police o PNP kung may katotohanan ang kumalat na dokumento sa social media hinggil sa mga sasakyang ginagamit umano para magdala ng mga improvised explosive device ng mga terorista. May report si Grace Casin. Mula nang sumiklab ang gulo sa Marawi City noong May 23, lalong dumami at kumalat ang umano'y mga terror threats sa social media. Gaya ng isang dokumentong nagsasabing may mga sasakyang nagdadala umano ng mga improvised explosive device o IED. Biniberipika na ng mga otoridad sa PNP Maritime Group kung ito ay isang lehitimong dokumento. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Leonardo Carlos, kaduda-duda ang nakapaloob dito. Kung titingnan mo, parang totoong-totoo eh. But the content and the reference cited here, dapat may security classification. May lumutang ding impormasyon sa social media na may mga babae umanong planong magpasabog sa mga mall sa Metro Manila. Nariyan din ang umaritangkang pagpapasabog ng bandidong Abu Sayyaf Group sa isang kilalang mall sa Baguio City at marami pang iba. Lahat ito ay hindi umano totoo at isa lamang propaganda ayon sa PNP. Nanawagan ng PNP sa publiko na huwag ikalat sa social media ang anumang impormasyon na hindi beripikado ng anumang ahensya ng pamahalaan. What I can do is return that info to the one that sent it to me at sasabihin ko na hindi ito totoo. Please reverse the cycle until it reaches back the originator so he will know na hindi totoo yung mga information na kumakalat. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Ipinahayag ng Department of Education o DepEd na ngayong taon na ipatutupad ang random drug testing sa mga guro, high school students at empleyado ng kagawaran sa buong bansa. May report si Maki Libradilla. Sisimulan na ng DepEd ngayong school year 2017-2018 ang pagsasagawa ng random drug testing sa mga paaralan. Una nang sinabi ni Education Secretary Leonor Briones na sasailalim sa mandatory drug testing ang mga guro sa elementarya at high school. Samantala, kukunin naman ang consent ng mga magulang bago isailalim sa drug testing ang isang estudyante sa secondary level. Nais ng DepEd na matiyak na ang lahat ng paaralan sa buong bansa ay drug-free. Magkaroon ng sitwasyon po tayo na ang ating mga paaralan ay pinapasukan ng mga guro o hindi gurong kawani ng kagawaran at mga estudyante that are illegal drug-free, walang gumagamit. Kung si Aling Dolores naman ang tatanungin, payag siyang ipa-drug test ang kanyang grade 11 anak. Maganda yun para yung mga kabataan matakot silang gumamit noon. Kasi pagka na lamang nasa eskwela na addict sila, baka hindi sila tanggapin. Confident ako kasi alam ko naman hindi ako gumagamit nun. Dapat tama lang yun na malaman agad na gumagamit sila para habang maaga pa, mapigilan na yung gano'n nilang maling gawa. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Tonisito Umali, hindi kailangang matakot ng mga magulang dahil pangangalagaan nila ang identity ng mga estudyanteng magpopositibo sa droga. Maganda rin anya ito upang maagapan ng drug addiction habang bata pa. The people who will do this will be trained. Rest assured about that. And the confidentiality of the results will always be there. We will protect the confidentiality. Isa sa ilalim sa intervention at rehabilitation program ang mga estudyanteng magpopositibo. Pagkatanggal naman sa trabaho ang posibleng kahinatnan ng isang guro o empleyado ng DepEd na magpopositibo sa ilegal na droga. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines. Maaaring alisin na ng mga kolehiyo at universidad ang mga kursong kakaunti lamang ang nag-e-enroll. Narito ang report ni Mon Hokson. Posibleng tanggalin na ang ilang kurso sa mga paaralan na kakaunti lamang ang nag-e-enroll.
Ayon sa CHED, ipinagpapaalam ito sa kanila ng school management upang mapag-aralan kung nararapat na mawala ang isang kurso. Meron ding dapat i-maintain ang isang programa, both public and private, sa kanilang enrollment kasi alam natin ang enrollment ang nagiging source ng operation nila. Kung siyempre merong mas mababang enrollment sa particular program, hindi kayang i-sustain ang operation niya. Sa datos mula sa CHED, ang mga kursong may kinalaman sa agriculture at culture and the arts ang pinakakaunti ang enrollees. Subalit posible pa na maisalba ang mga kursong ito sa pamamagitan ng subsidiya na manggagaling sa mga kursong may maraming enrollees sa isang paaralan. Sa tala ng CHED, noong nakaraang taon, pinakamarami ang nag-enroll sa business administration at business-related courses. Kaya naman si Andrea na magkokolehiyo na sa susunod na taon, ngayon pa lang ay napag-isipan na niya ang kursong kukunin. Kailangan pong pag-isipan kasi sayang rin po sa pera kung sakaling hindi po kami, kung magpapalit-palit pa po kami ng truck. Kaya mas okay pong pag-isipan na po ngayon. Payo ng CHED sa mga mag-aaral, in demand man o hindi ang kursong kinuha, ang importante ay mayroon kang masidhing pagnanasa at pagpupursige na makapagtapos ng pag-aaral. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Manila. Inulan ng reklamo sa social media ang Bank of the Philippine Islands o BPI mula sa kanilang mga depositors dahil sa nabawas na pera sa kanilang account. Isa na dito ang UNTV Senior News Correspondent namin na si Mon Hokson na nag-negative 10,000 pesos ang laman ng ATM card. Ang taga Iloilo naman na si Nero Polsia Setias ay nabawasan din ng 10,000 na sana'y gagamitin niya sa pag-enroll ng kanyang kapatid. May isa pang taga Pampanga na nabawasan ng mahigit sa 20,000 pesos sa kanyang account. Ayon naman sa BPI, natukoy na ang internal system error na nangyari mula April 27 hanggang May 2. Tiniyak naman ng naturang bangko na hindi mawawala ang pera ng mga depositor at sisikapin nitong maayos ngayong araw. Sa ngayon ay bukas naman ang mga branches ng BPI subalit offline ang mga ATM. Sinuspindi ng Department of Labor and Employment ang pagpapadala ng mga OFW sa Qatar kasunod ng ginawang pagputol ng relasyong pang-diplomatiko ng 7 Arab states dahil sa pagsuporta nito sa mga terorista. May report si Leslie Longbowen. Pabalik na sana sa Qatar ang 52 taong gulang na si Rose Lily Togonon ngayong linggo. 12 taon nang nagtatrabaho doon si Ginang Rose Lily kung kaya't ikinalungkot niya ang pagsuspindi ng pamahalaan sa deployment ng mga OFW doon. May anak akong 2 pang hindi nag-asawa, binubuhay ko rin po. Siyempre, yung isa wala pang trabaho. Saan ako kukuha ng gastos kung hindi ako makabalik, kung matagalan, di ba? Pinutol ng ilang bansa ang diplomatic ties nito sa Qatar matapos akusahan itong sumusuporta sa mga terorista. Kabilang sa mga problemang maaari nitong harapin ay ang kakulangan sa pagkain dahil karamihan sa supply nito ay mula sa ibang mga bansa. Kasi we are foreseeing a possible problem in Qatar. Like for example, you know for a fact that Qatar does not produce its own food. If anything happens that they run out of food and food riots will take place, definitely our OFWs will be the first victims. Pinag-aaralan na ng pamahalaan ang sitwasyon sa Qatar kung kinakailangan bang pauwiin ang tinatayang 200,000 OFW roon. Tiniyak naman ng pamahalaan na handa silang tulungan ng mga ito sakaling lumala ang sitwasyon. Very frankly, I tell you, we are very prepared. We already expert on repatriation. Concerned government agencies are now looking at the matter and would extend assistance and other support to OFWs who may be affected by such action. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Manila. Samantala, nagpahayag ng pangamba ang Central Bank sa maaaring maging epekto ng suspensyon sa pagpapadala ng mga OFW sa Qatar. Ayon sa BSP, maaaring maapektuhan nito ang remittances ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa Qatar. Sa tala ng Labor Department noong 2016, mahigit 100,000 mga Pilipino ang nagtatrabaho sa Doha. So any disturbance is a source of concern by the BSP, especially since there are overseas Filipinos working there. So that's why it's important to monitor the situation at this time.
Pinayuhan naman ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mga Pilipino sa Qatar na manatiling kalmado at i-monitor ang sitwasyon kaugnay ng nagaganap na diplomatic crisis. May report si Mirasol Abogadil. Masusing binabantayan ng Foreign Affairs Department ang sitwasyon ngayon sa gitnang silangan. Ito ay kasunod ng pagputol ng Saudi Arabia, Bahrain, United Arab Emirates, Egypt, Yemen, Libya at Maldives sa diplomatic ties nito sa Qatar dahil sa alegasyong pagsuporta umano nito sa mga teroristang grupo. Sa inilabas na pahayag ng DFA, hinihikayat ang mga Pilipino sa mga apektadong bansa na regular na makipag-ugnayan sa mga embahada o konsulada ng Pilipinas sa kanilang lugar. Pinapayuhan din ng ating mga kababayan na manatiling kalmado at patuloy na i-monitor ang sitwasyon sa gitna ng diplomatic crisis. Tiniyak din ito na masusing binabantayan ng Foreign Service Post ang sitwasyon upang masiguro na nasa maayos na kalagayan ang mga Pilipino sa mga apektadong bansa. Dagdag pa nito, umaasa ang Pilipinas na mareresolba ang problema ngayon sa Gulf region sa mapayapang paraan. Samantala, kahapon ay dinagsa ang mga pamilihan sa Qatar. Una nang naiulat ang pagkakaroon umano ng panic buying sa bansa kasunod ng diplomatic crisis. Ang ilan ay nangangamba sa food shortage habang ang iba naman ay naniniwalang hindi hahantong ang problema sa kakulangan ng pagkain. First day there was a little bit panic because of the news all of a sudden coming on air and news and BBC. People got panic definitely, and that's the reason I think the only shortage I can see is the milk. Otherwise, I don't think there is any shortage or nothing I can say unusual over there. We are not afraid because they can manage it. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Isinusulong ng ilang mababatas na maamyendahan ang ilang batas para mapadali ang proseso ng pagbibigay ng loan sa mga magsasaka at mangingisda. May report si Nel Maribo. Hindi kontento ang chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food na si Senator Cynthia Villar sa pagpapatupad ng ilang provision ng Agri-Agra Reform Credit Act of 2009. Partikular na dito ang tungkol sa murang pautang para sa mga magsasaka at mangingisda. Sa probisyon ng batas, lahat ng banking institution ay kailangan maglaan ng 25% sa kanilang pondong pautang para sa agriculture and fisheries sector. Ngunit sa pagdinig na banggitan tungkol sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies kung saan nagiging hadlang umano sa pagudlad ng mga magsasaka ang kawalan ng kakayahan na makakuha ng murang pautang. Either ilabas nyo yung pera nyo through other small institutions o better still, mag-establish na kayo ng subsidiary to do retail banking para sa ating farmers. Lahat po ng lending centers namin, ma'am, kaya na pong magpautang sa mga directly sa mga farmers po. Iba-iba po ang rates namin, depende po sa term of the loan. Magkano ang retail nyo? Sa ulat naman ng Land Bank of the Philippines, pinakamaliit na ang 25,000 pesos na naibibigay nilang pautang sa isang magsasaka. Ang pagdinig ay may kaugnayan sa mga panukalang batas na nakahain sa Senado na layong wag nang singilin ng hindi pa nababayarang interes at penalties sa utang ng mga magsasaka, gayon din sa mga mangingisda at mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Pasay City. Sinagot ni Assistant Secretary Mocha Uson ang mga bumabatiko sa kanyang trabaho sa PCOO. Nasa telepono si Rica Andrada, kaugnay ng balitang yan. Rica. Yes, Flor, isang magiliw na Assistant Secretary Mocha Uson ang humarap kanina sa programang Get It Straight with Daniel Razon. Ngunit hindi niya pinalagpas ang pagkakataong buweltahan ang ilang mga netizens na patuloy na bumabatikos sa kanyang social media post at kanyang personal na buhay. Sa panayam ni Kuya Daniel, ipinaliwanag ni Presidential Communications Operations Office, ASEC Uson, ang pinakabagong kontrobersyang ipinupukol sa kanya tungkol sa pagpapasil ng larawan ng mga sundalo sa kanyang blog. Ayon kay ASEC Uson, hindi makatuwira na siya ang batikusin dahil may mga media groups ang umano'y naglalabas talaga ng fake news. Mas challenging man daw ang trabaho niya ngayon sa communications arm ng gobyerno, masaya naman daw siyang nagsisilbi sa tao. Alam niyo po ba na dahil sa social media, marami po tayong mga natutulungan. Unang-una po yung mga OFWs natin. Wala naman po kasi silang ibang sumbungan eh. Dahil sa embahada, hindi naman daw sila kaagad-agad na asikaso. Floor?
Andrada, nagulat mula sa Quezon City. Mahigpit na ipatutupad ng Department of Education ang polisiya sa pagkakaroon ng masustansyang pagkain at inumin sa mga paaralan kasunod ng pagtaas ng bilang ng mga obese na kabataan sa bansa. May report si Aiko Miguel. Maling pagkain at mataas na sugar intake gaya ng processed fruit juices, soft drinks, candies at chocolates at sobra sa alat gaya ng junk foods o chichirya. Ito ang dahilan ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga obese at overweight na kabataan sa bansa na umaabot na sa mahigit 3 milyon ayon sa DOH. Pinaka-latest na survey ay noong 2015 at doon nakita natin habang tumataas ang edad ng bata, tumataas din ang prevalence o dami ng batang overweight and obese. Kaya din natin kinokontrol ito is basically to prevent childhood obesity. Ayon sa DOH, kailangang masugpo ang childhood obesity na sa kalaunan ay dahilan ng pagkakaroon ng sakit. Kaya naman ipinaalala ng DepEd sa mga school administration at sa mga magulang ang mga pagkain na dapat ihain sa mga bata, alinsunod sa inilabas na policy and guidelines on healthy food and beverage in schools and in DepEd offices. May mga sulat sa parents na kung magpadala sila ng baon sa kanilang mga anak, kailangan healthy food. So, malaki ang interest ng department sa pagkain ng mga kabataan dahil dito sa Pilipinas napaka-common ng diabetes, which deform in childhood. Yun po, wag nilang pabaonan ng mga junk foods, yung mga soft drinks. Mas maigi kung tubig at saka sandwich na lang. Tapos yung mga itlog. Kasi pampalakas ang kanilang katawan. Sa Pinagbuhatan Elementary School, mga prutas gaya ng mangga, saging at mga nilagang pagkain ang inihahain sa mga mag-aaral. Hindi rin sila nagbebenta ng soft drinks at mga flavored biscuits. Oo, pinagbabawal natin yung bibili sila sa mga sidewalk vendors, yung mga peddlers, yun, no? Yung mga ganun. In fact, pinagbabawal natin yon dito sa ating paligid para matiyak natin na yung kinakain ng bata ay talagang safe na galing sa kantin o kaya hinanda ng mga parents nila sa bahay. Nais mas maipaunawa ng mga kagawaran ng edukasyon at kalusugan ang pagbibigay ng tamang pagkain sa mga kabataan dahil kadalasan sa mga batang sakitin at wala sa focus sa pag-aaral ay nasanay kumain ng processed foods o di kaya hindi talaga kumakain ng gulay at prutas simula musmus pa. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Pasig City. Nanawagan sa pamahalaan ng isang barangay sa Malolos, Bulacan na magtayo ng tulay sa kanilang lugar upang hindi na tumawid ng ilog, sakay ng bangka ang kanilang mga anak para makapasok sa eskwelahan. May report si Nestor Torres. Lubid at bangka ang nagdudugtong dito sa mga estudyante sa Spratly at Lag sa Malolos, Bulacan. Nagtitiis ang mga estudyante rito para makatawid lamang sa ilog, makapag-aral lamang ngayong pasukan. Hindi alintana ng mga estudyanteng ito ang kanilang araw-araw na lakbayin. Makarating lamang sa City of Malolos Integrated School, Barangay Atlag. Kwento ng 16 anyos na si Angelito Estrella na graduating na sa senior high school. Minsan ay hindi nila maiwasan na mahuli o di kaya ay uma-absent sa kanilang klase. Madalas po ay nakakawala po kami sa aming paghihila at kadalasan po yung iba po ay nahuhulog. At yun po yung nagiging sanhi upang lumiban sa klase dahil nabasa po yung aming mga kagamit. Problema rin ng ilang estudyante ang mahigit 10 taon ng kawalan ng kuryente sa kanilang lugar. Simula po nung nag-aaral kami dito, wala pong kuryente. Hanggang ngayon po, gumagawa kami assignment, kandil lang po yung gamit namin. Sa kabila naman ng panganib at hirap na sinasalungat ng mga estudyante, pinagmamalaki naman sila ng kanilang paaralan dahil karamihan sa kanila ay honor student. Risky ang pagtawid nila sa ilog, especially during yung may mga storm tayo, di ba? Napakahirap on the part of the students, but as I have said, despite that, nakakapasok pa rin sila sa school. And I'm very, very proud sa mga estudyante namin na to from Spratly Island. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mga pamilya sa Spratly at Lag.
Kaya panawagan ng mga residente na maaksyonan ang pangangailangan nila sa tulay at kuryente. Kaya po yung mga 100 mahigit na estudyante dito talaga pong nahihirapan. Sana po may tumulong sa amin, nabigyan kami ng kuryente at tulay. Malaking tulong po unang-una sa mga batang nagsisipag-aral. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Malolos, Bulacan. At ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihahatid ng ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. Maya Paugto, Frima. Dakala salamat Flor at Maya Paugto ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita, iba't king niyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Megluwal ni ang PNP a computerized facial composite ning suspect king pamakamate king metong a konsehal king Rizal. Samantala pag-aralan da rin police ing CCTV footage king pamamaril naman king metong barangay captain king Morong Rizal. Ining balita ng Jenica Cruz. Tukoy na ng Rizal Police ang suspect sa pagpatay kay Teresa Rizal Consular Jan San Jose at asawa nitong si Maria Teresa San Jose. Naglabas na ng computerized facial composite ng suspect ang mga pulis upang mas mabilis na madakip ang salarin. Ayon kay Police Superintendent Albert Ereskin Ocon, malaking tulong ang CCTV footage sa lugar na pinangyarihan ng krimen para sa mabilis na pag-usad ng kaso. May 22 ng pagbabarilin ng riding in tandem criminal sa Barangay Dalig Teresa ang mag-asawa. Dito po sa nangyaring shooting incidents, napakalaga po ng inyong tulong kooperasyon sa isinasagawa namin mga investigation. Samantala, patuloy naman pinag-aaralan ng Cardona Police ang CCTV footage sa pagpatay sa barangay captain ng Bombongan Morong Rizal na si Roger Calios. Ito ay upang matukoy kung sino ang mga suspect sa pamamaril sa biktima sa isang hospital sa Cardona, Rizal noong nakarang linggo. Hinihikayat naman ng Rizal PNP ang may-ari ng mga establishmento at barangay officials na maglagay ng mga CCTV sa kanilang lugar. Huwag po yung natatabingan ng mga puno. Coverage ay mahirapan po na ma-identify yung mga bagay na nangyayari, na maaaring mangyari. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Taytay, Rizal. At pagsuspetsan ng drug traffickers sa pushers inaresto na ning PIDEA Calabar Zone Region. Paninto ng danoman ning pulis ding makataka sa Cayabe Dareni ay ituturo ng leader ning grupo. Ining report ng Sherwin Culubo. Sa detention cell ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 4A sa Camp Vicente Lim sa Laguna, ang bagsak ng 3 hinihinalang drug traffickers matapos maaresto ng mga otoridad sa isang buy-bust operation noong Lunes. Kinilalang mga ito na sina Frederick Peñaranda, Dorite Pabustan at Paharudin Tucan. Nasabat sa mga ito ang 3 sachet at 1 kilo ng hinihinalang shabu. Nag-start siya sa Cavite, yung kanilang usapan. And then, nag-consummate siya sa may Pasay. Mga traffickers yan at saka mga pushers. Pinaghahanap naman ang leader ng grupo na si Tucan Salik. Mabilis umanong nakatakas si Salik matapos makatunog na PIDEA agent pala ang kanilang katransaksyon. Ayon sa PIDEA, kabilang sa malaking drug syndicate si Salik na itinuturing nilang high-value target. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Dadalan lalalam ning paruminggong safety and security training ding may king 700 civilian volunteers king Davao City. Malyari da nga kasaop king pamagpanatili king seguridad ning balen. Ining balita ng Marisol Montaño. Padayon ang pagbansay sa mga uniform personnel sa Davao City, pati usab sa mga volunteering na sibilyan. Kini aron masiguro nga aduna sila'y igo na abilidad, aron padayon nga mapabiling luwas sa mga residente sa syudad. Subay ni ini kapin sa 750 ka civilian volunteers nga miyembro sa Civil Security Unit ang moagi sa usa ka semana nga safety and security training sa Public Safety and Security Command Center o PSSCC. To ensure kung saan sila assigned, wherever their area of responsibility is, whether it is a school, whether it is an office of the city government, they're supposed to be primarily be able to provide safety for all the persons from accidents where they are assigned. Ilang maagian ang nagkalain-laing lecture o orientation bahin sa peace and order, armed combat, baton techniques ug uban pa.
sila ang frontliner as far as safety and security sa mga city-owned establishments. Like for instance, City Hall, public markets, public schools, lahat ng public schools, and other local government institutions. Ipadala kini sila sa nagkalain-laing dapit sa syudad aron makatabang sa PNP sa mantener sa peace and order. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. Porsigido ang PNP responders at DOJ boosters na manalo ngayong linggo para sa hangad na pwesto sa playoffs ng UNTV Cup Executive Face-Off. Narito ang report ni Bernard Dadis. Baseline inbound play, Limbawan laban kay Martin. Yun. Mag-uunahang ilista ang ikatlong panalo ang PNP responders at DOJ Justice Boosters sa linggo sa kanilang bakbakan alas 2 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Kapwa may kartang 2 panalo at 1 talo ang PNP at DOJ, kaagapay ng AFP Cavaliers at Judiciary Magics. Bukod sa sagupaan nila sa linggo, may isa na lamang nalalabing laban sa elimination round sa June 18 ang PNP kontra sa AFP Cavaliers. Kaya naman napakahalagang masungkit ng koponan ang ikatlong panalo, hindi lamang upang matiyak ang pwesto sa playoffs kundi upang lumaki ang tsansa na makuha ang twice-to-beat advantage. Sa 6 na koponan, magpapaalam na sa liga ang nasa ika-5 at ika-6 na pwesto sa pagtatapos ng elimination rounds. Habang ang una at ikalawang pwesto naman sa ranking ay makukuha ang twice-to-beat advantage kontra rank number 3 at 4 sa playoffs na magsisimula naman sa June 25. Kaya naman ang PNP porsigido na makabawi mula sa pagkatalo nila noong nakaraang linggo. Mabibilis yung DOJ, halos parehas kami ng game eh. Transition basketball yung DOJ. Siguro ma-match up lang namin yung bilis nila. Umaasa rin ang PNP na makukumpleto ang kanilang lineup sa linggo upang buong pwersa nilang haharapin ang Justice Boosters. Noong nakarang linggo, hindi nakapaglaro ang 3 police director ng PNP na sina NCRPO Chief Oscar Albayalde, Sub-Director Benjamin Lusad at Directorate for Operations Director Camilo Casculan dahil sa pangyayari sa Resorts World Manila. Bawi kami sa ensayo. Kailangan makabalik, kailangan makakuha ng panalo. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Nagprotesta ang catering service sa New Bilibid Prison dahil sa umano'y panggigipit ng Bureau of Corrections bunsod ng naganap na food poisoning noong Mayo. May report si Joan Nano. Kinundina ng Mangkiko Catering Services ang umano'y panggigipit at hindi makatwirang pag-aalis sa kanila ng Bucor sa mga kumpanyang kasali sa bidding ng mga catering service na magsisilbi ng pagkain sa mga bilanggo sa New Bilibid Prison. Ang Mangkiko ang opisyal na catering services na nagsisilbi ng mga pagkain sa higit 40,000 mga bilanggo sa NBP at iba pang mga kulungan sa mga probinsya. Ang hakbang na ito ng Bucor ay kasunod ng issue sa umano'y food poisoning sa mahigit 1,000 mga preso sa NBP kamakailan. Bilang bahagi ho nung hakbang nila na i-pressure kami, inipit po una yung billing namin. Ano pa po? Inutusan po nila yung Bids and Awards Committee para kami ay i-blacklist. Ano daw yung dahilan kung bakit kami ibina-blacklist? Kasi daw, nung Enero 2017, pinalitan daw ho namin yung karni ng baka, ng karni ng baboy sa menu, nang wala niyang pahintulot. Ang sabi namin, Direktor, meron po kasing E. coli, yung karni ng baka. Kaya hindi ho namin inihain iyan. Giit ng Mangkiko, malinis at masusustansya ang lahat ng kanilang ipinapakain sa mga bilanggo. Dagdag pa nito, posibleng kontaminadong tubig sa NBP ang sanhi ng diarrhea sa mga preso at hindi ang pagkain mula sa catering service. Itinanggi naman ni Bucor Director General Benjamin De Los Santos ang mga akusasyong ililagay nila sa blacklist ang Mangkiko dahil may pinapaboran siyang ibang catering service. Wala pa akong pinapaborang bidding kasi yung unang bidding nag-fail. Tapos, meron silang blacklisting ngayon. Pinaiimbestigahan ko, sumagot na sila. So, under investigation sila. Paglilinaw pa ng opisyal, hindi pa rin napatutunayan kung ano ang dahilan ng diarrhea outbreak sa NBP noong nakaraang linggo. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City.
At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.